for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Mag-pray ta. Father in heaven, we praise you, Lord, sa kamanabutan. And salamat po, Ginoo, sa makausa sa imong padayon nga pag-uban sa mga panimbangan ko mabutan. Ginoo, ang ginapangayo, ang imong kaalam nga langit nun, samtang magpaminaw mi, magtuon mi sa imong pulong karon, Ginoo, about your love. Father, ikaw may panalangin sa matang usa. Bless us with understanding, Ginoo, with open heart and open mind nga amo aning mas masabtan, mas ma-appreciate na mo imong mugma, Ginoo. All this, Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, kung sa'yo pasabot sa relentless, nung maning meaning sa relentless, no, persistent, continuing, constant, continual or continuous, non-stop, never-ending, endless, unrelenting, unfaltering, untiring, unwavering, and unstoppable. Maklaro ba sa layo? Maklaro ba? Kaning may. So, muna ang meaning sa relentless or relentless love, no, connected sa itong message. Something about, it talks about kanang pagiging padayon, o pagpadayon, or walay hunong ang pasabot sa relentless. It describes action or force that doesn't stop or retreat, no matter the obstacles or challenges in the way. Or no, relentless love. Saan ka kinaiya or nature sa ato ang sa love sa ato ang Ginoo sa ato ang karon. So ang pinaka powerful nga illustration kung ato madumduman ang parable of the prodigal son, so siya ka powerful nga illustration nga nagapakita kung gusto nato mas masabtan ang word nga relentless or relentless love sa Ginoo. Mo ni ato ang madumduman. No, makadumdum mo ang parable, nagsugod siya sa katong anak nga ipangayo niya iyang bahin sa iyang amahan. Tapos katong nakuha na niya iyang bahin, iyahang giwaldas hangtod nga nahurot ang iyang kwarta. Karon nakarealize siya ang sa iyang sayo, tapos nag-decide siya mabalik sa iyang amahan. Pero pagbalik niya, layo pa siya, nakita na siya sa iyang amahan. Tapos gisugat siya, tapos gigako siya without even saying a single word, gigako siya, tapos gisalinaan o gipakaon. Usa ka a powerful illustration of relentless love, especially love sa atong Ginoong Hesus. Ang gugma sa usa ka amahan, no, like our Father, wala siya nagadepende sa actions or mistakes sa iyang mga anak. Tungod kay ang iyang love is pure and genuine para sa iyang anak. No matter kung sa iyang nabuhat, ang iyang love sa iyang anak kay wala siya nakuhaan ba? No, wala siya natandog. Mo ra gihapon nagpabilin ang iyang gugma, 100% ng gugma sa iyang anak. Munang iyang malipayon niya, iyang i-welcome ang iyang anak sa dihang manibalik. Kapalo ba mo nga sa study ang ato ang brain naga-produce og kaning hormone nga gitawag og oxytocin. Kasagaran nga ginatawag siya of love hormone. Kana bitaw maka-experience tag love through hug or through kind words or kaning mga acts of care. Kung maka-experience daw ka ana, nag-produce ato ang brain og hormone called oxytocin. Gitawag siya love hormone. Daghan siya function, pero usa sa iyang function kay kaning gina-release niya chemical sa atong brain, naga-reduce siya og stress, naga-palingkon sa trust, nagahatag og kanang comfort sa ato ba. So kani nga same longing for connection, natay ginalong na connection sa atong physical nga body, no, nature na sa ato. Kaning same nga connection, it aligns with our spiritual needs sa ato ang need for love sa ato ang Creator, no, sa ato ang God. Ang musukot sa dili na ay void sa atong heart
niya only God can feel. No, imo man ang i-recognize o i-admit man na nimo or dili ang reality na i-void sa atong heart nga only God can feel. Wala laing pwede nga mo sulod ana or mo feel in ana nga hawang sa imong heart kung dili ang Ginoo lang gyud. So karon na bunta mag-isgot ta about sa gisulat ni Paul sa taga-Rome niya iya gi-explain ang love that is unconditional and kanang do not depend on our goodness. Iya nga iyang gi-explain sa taga-Rome. Love nga freely given bisan og ang mga tao layo kay sa iya ha. Bisan ang mga tao kay kanang nagrebel sa kang Lord. Pero ang kani nga love iyang gi-explain ni Paul sa taga-Rome na ingon ani ang love sa Ginoo. So, once again, ato ang title sa itong sermon is Relentless Love. No, nasabtan na nato kung sa ang relentless, na tayo gamay background kung sa ang klase ang relentless love through the powerful illustration sa prodigal son. So, it is my prayer na after aning sermon, mas mulalong pa rin atong understanding and ato ang appreciation sa hugma sa Ginoo para sa tuwa. Amen? So, first point na to, butang sa inyong notes, God's demonstrated love. No, lamay notes. God's demonstrated love. Ato makita sa first part sa atong verse, sa verse 8. But God demonstrated His own love for us. Or toward us. God demonstrated His own love toward us. Ang makita nato diri nga ang expression of love ni God is active. Wala siya nagadepende sa actions or sa feelings nato. Ang ugma sa Ginoo is kanang kanang active. Buto sa wala lang niya ginadeclare nga gihigugmata niya, but iyahan gi-demonstrate. Iyahan gi-take into action. So, ang kaning pag-demonstrate ni God sa iyahang love para sa tuwa, na-mention na po na dili siya by words lang, kundi iyang ipakita by action. Mura siya ka lang na imuhang loved one bitaw nga sulti sa imuhang I love you. It's one thing to say I love you, but it's the other if imuha siyang buhaton yun. So, lahi ra siya kung imuhang lahira imuhang take ba kung ang love nga iyang i-declare sa imo is iyang i-act. So, atong tan-awon kasi mga evidences of God's love sa tuwa. Una, makita nato sa creation. Ang pagbuhat ni God sa kalibutan, dili siya random nga gibuhat lang niya. Ang pagbuhat niya sa kalibutan or sa ato ang mga creatures, mga tanong, mga kahayupan, He crafted it with intention. No, wala lang siya nagpataka na nagbuhat-buhat lang. Kung mabantayan ninyo, ang pagkasunod-sunod ba sa pag-create ni Lord, hangtod nga kita ang pinakalas, i-prepare daan ni Lord ang tanan natong need before ta niya i-create. So kana pa lang daan, makita na to kung sa siya ka-caring and loving para sa iyang creation. Especially kita ng mga tao. Makita na ito ang evidence sa hugma ni Lord no iyang demonstrate sa creation pa lang daan. Wala pa ilagot kung di pa mintahon ang gibuhat ni Christ sa cross, kana pa lang daan. Grabe na ang hugma ni Lord para sa tuwa. And kung makita niyo sa picture, kani bitang position sa atong planet sa Earth, gitawag siya og kanang habitable zone or sa ubang term kay Goldilocks zone. Kung maduol ta gamay dire, init na kaayo lang para sa tuwa. Ya kung malayo-layo po ta gamay, bugnaw na pud na kaayo, no mag-ice na siguro ta karon dire. So ang pag-create ni Lord sa universe, iya gyud gipaiguan niya ma-address ang needs sa life. Kana nga evidence, makita nato ba nga
grabe ang pag-atiman ni Lord para sa tuwa. No, giandaman kita, girastal kita sa Ginoo nga ma-meet yun ang needs sa tao. Mabuhi yun ang tao. Ang mga gi-create ni Lord nga mga plants, no? Amazing kayo kung mag-study video ka sa kanang nature, mas ma-appreciate mo ba ang creator, ang atong Ginoo, no? Ang example sa plants, gibusa niya pag-provide of oxygen, of food and shelter. Grabe ang pag-create ni Lord ba sa tag sa mga tanong ay mga kahayupan para dito ma-address ang needs sa tao. Grabe ang evidence sa creation palandaan. And ikaduha, achievements sa mga tao. Makita nato ang love ni Lord sa achievements sa mga tao. No, naanay mga pag-create bitaw sa mga automobile, mga airplanes, and mga means of communication, no, mga cellphones. Sa una telephone pa to, karon cellphones na. Makita nato ba bisan og mga tao ang nagbuhat ana, pero we believe niya ang mind, ang wisdom, ang creativity di kana sa Ginoo tanan. No, kanang nag-evolve ang kuan ba ang ang need sa tao niya gi-provide na ni Lord. Dili na siya kanang ingon niya daotan, nakatabang nagdako sa tao ang technology. Diba usahay ni mga tao nga negative ilahang kaning take sa mga technology. Niya ang uban gihimo lang nagtapulan ng mga tao. Ang labi na mag-washing nga igo naman ang kamanghalay. Tapos napag yung mga automatic na maglimpyo og salok, magandar-andar ba. Pero kana siya mga pabor na sa Ginoo, mas makomportable ang tao. No, kana siya bisan og mga tao ang naghimo na, mga tao ang imbento. Pero ang wisdom, ang mga materials ana gikan din sa Ginoo. Kana makita po nato ang love ni Lord pinaagi ana ba. No, gi-provide wala ta nagpabilin nga kanang nitibo ba, ang kinahanglan gihapon. Kaya kung against ka pag-advance sa technology, ay paggamit ng kutsilyo, gamit ka itong bato nga imong ano ba? Kay technology, pagbayan ng kutsilyo, anong ginagamit na to. No, part sa pag-evolve sa tao. Ang pag-part sa kanang pag-evolve sa kung sa'yo pinaka mas efficient niya gamiton sa tao. Kung ang pinaka-kuyaw po yung evidence, pinaka-kulba na evidence sa kuma sa dito kaning supreme demonstration ni Lord Jesus Christ sa cross. Iyahang ipakita pinaagi sa iyahang bukto nga anak si Jesus Christ para mamatay sa ato ang mga sala. No, sa John 3:16. Kung atong tanawon, ang love sa Ginoo is way beyond human comprehension. Dili nato masabtan pag-ayo ang gugma sa Ginoo unless iyang i-demonstrate sa tuwa. No, through our Lord Jesus Christ. Muna nga kung naibitaw ang parent bitaw sa ilang mga anak, willing din sila ihatag ang tanan para mapakita, ma-demonstrate sa nila sa iyang mga kaanakan ang iyang gugma. So, willing siya sa iyang kaugalingon, willing siya mo-sacrifice sa iyang kaugalingon para sa iyang mga anak. No, niya na ang kung pinakasimple nga pamaagi nga pili na ito magamit pag-illustrate kung sa ang love ni Lord para sa ito ang iyang mga spiritual children. So muna, i-demonstrate ni Lord ang iyang gugma through creation, through achievements sa mga tao, and also sa itong gibuhat ni Christ sa cross. No, achievement and katong supreme demonstration ni Lord sa cross. Second point is God's gracious love. Nung sa second part sa itong verse, while we were yet sinners, Christ died for us. Unsa man ang pasabot sa kaning grace? Unsa ang pasabot sa grace?
Grace is unmerited, undeserved favor. It is a gift that we do not earn, deserve, or work for. No, something gihatag sa imuha nga wala nimo gi-earn, wala nimo gitrabahoan. That is grace. Ang labaw sa tanan, ang pinaka bukat aning word nga grace is bisan og dili ka deserving hatagan na. Pero gihatag sa imuha o gidawat nimo. That is grace. Atong tanawan ang mga para mas masabtan nato atong tanawon ng mga kamatuoran about grace. Nato makita sa love ni Lord. God's love for the unworthy, bakong gingon gaina, bisan og undeserving kay ta, ang love sa Ginoo iyang gihatag para sa tanang tao. Kung iyong tanawon, ang human love depends on merit. Ang human love depends on merit. But God's love is unmerited and unconditional. No, walay kondisyon. Basta i-love ta ka, bahala kung sa pay kanang ibahalos nimo sa kuha. I-love ta ka. Muna ang love sa Ginoo. For example, kanang illustration lang din ako ha. Kung naay usa ka ginikanan, moingon sila sa ilang anak. Kung mag-behave ka sa eskwelahan, kung honor student ka, or siguro kung makapasa ka board exam, tagaan pa ka kanang reward. Na ko ihatag sa imong nga reward. No, kasagaran ng ginikanan na imong anak, na sila'y i-promise ba nga, kung buhaton nimo ni mo na akong reward. Manuroy ta sa kuan. Manuroy ta sa Disneyland. Na? Kung mabinutan ka, kung dagko imong grado, kung kuan ka, kanang top notcher ka sa board exam, mana, ihatag na ko sa imong gusto. So, atong tanawon, kaning love sa parent, kanang iyanak na parent, ang love niya, genuine man na, di ba? Kaya iyago ng anak. Pero sometimes, ang naay muhatag ta sometimes with condition. No, naay gyud merit, kasagaran, naay condition. Ang bata maka-earn siya sa iyang reward through merit. Pero kung mapabadlong gani ang bata, kung dili gani siya kanang honor student, dili kayo siya para ng reward sa inahan. Normal lang siguro ng mga gift. Dili itong pinaka-the best na mga gift. So, in contrast sa love sa Ginoo sa tuwa, kung sample ang love sa Ginoo atong i-illustrate, ang anak sa ginikanan kay nag-misbehave sa eskwelahan, tapos nabagsak sa iyang mga exam, tapos paminti mapatawag sa guidance office, pero instead of punishment and rejection, ang katong ginikanan ihagyapon gi-impress iyang anak, ihagyapon gipasaylo, ihagyapon gisuroy sa Disneyland, bisan og bagsak, bisan og badlongon. Illustration lang niya, pero mo po di ako ang pinakasimple nga pamaagi para ma-describe. Layo siya actually, pero pinakasimple nga pamaagi para i-describe kung sa ugma ni Lord para sa tuwa. No, while we were yet sinners, Christ died for us. Ang nature sa tugma sa Ginoo is unmerited. Dili nimo siya masuhulan, dili mo siya madala og kuan kanang sa mga merits. Dili nimo siya walay condition ba? Dili nimo siya pwede kondisyonan ang tugma sa Ginoo. Kay ang Biblia kung imong sabton ang love sa Ginoo, even when wala na absolute 3. Ingon ko atong sabton ng Biblia, even when we were at our worst. Now remember the word worst. Even when we were at our worst. Kung man ang pinaka-worst sa tao? Sa imong tanong, kung sa'yo pinaka-worst sa tao? Siguro grabe yun ang kadautan. Sinners, undeserving, and rebellious. Pero, kung sa'yo gibuhat sa Ginoo, God demonstrated His love by sending His Son, Jesus Christ, to die for us.
No, it is a love that doesn't depend on who we are, but on who He is. No, grabe nga love sa Ginoo, no? Wala siya nagkwenta ba sa imong gibuhat. Bisan kung ikaw pang pinaka-kriminal sa kalibutan. Pero ang love sa Ginoo ihagay mo di-extend sa imuha. That is grace. No, that is grace. Ikaw kaya ba nimo ang love, ilaw ang pinaka-kriminal? Dili siguro, no? Kanang pinaka-kriminal na tao sa kalibutan, i-try daw na big-ilaw. Kanang love nga dili lang sa words, pati actions. Willing ka mo dupa para sa iya. Dili mo siya kaila. Kapalit ang imong anak pag yun. Willing ka? Dili siguro. Nga na ang love sa Ginoo. Even at our worst. Sinners, grabe, undeserving, and rebellious na yun. Ang imong mind ba kay gusto ka mo rebel sa Ginoo. Ang imong actions, nag-rebel ka sa Ginoo, pero ang love of the Lord, napabilin niya 100% para sa imo. That is grace. Ingon ang Bible nga, sa Romans 3:10, no one is righteous, not even one. And in Romans 3:23, tatalang nakasala, nahilayo sa himaya sa Diyos. Nalayo ta sa God's glorious standard. But pasabot, walay usa nga katao nga walay sala. Ang tanan nakasala. Wala na nag-mention niya. Sa imong buti mo, justify ba ta? Makasala lagi ko, pero gamay ang manang sala. Di pa rin sa uman, yalag ko. Gamay, wala na. Sala, ihapon na. Sala na sa Ginoo, gamay or na po. Sala, yun na. Isa mo, 0.01% lang yung sala. Di yung kasulog sa langit. Sa ngalan na nakay sala. So, pinaagi lang sa grasya gid sa Ginoo ang tanan makaangkon og kinabuhi walay katapusan. Next, kaning grace overcomes our sin. Tungod sa grasya, magipakita sa Ginoo ang iyang gugma. It overcomes our sin. Ingon dali, God demonstrates love that does not wait for us to be perfect. No, wala siya nagbulat ba na ma-perfect pa ka? Wala siya nagbulat niya mabuutan pa ka? But, muna yung pinakanindot, but God meets us in our imperfection. No? Grabe, no? Grabe ang grasya sa Ginoo. Grasya, gugma sa Ginoo. He meets us in our imperfections. Siguro ang gugma sa tao kay dili man yung hani, pero sa kang God, bisa nung imperfect ka, 100% i-accept ka niya. So, your choice, natay tupa ani sa Romans 6:23, ang sala padulong siya sa kamatayon. Pero ang regalo sa Ginoo, it leads to eternal life through Jesus Christ. No, natay duha ka choice. And ang gracious love ni Lord, it calls us to choose life in Him. No, naro'y duha ka choice ang tao. I-accept niya ang grace, ang love sa Ginoo, dili niya na ginapugos. Choice to respond to God. Kung padayon ka sa sin, it will lead you to death. Pero kung choose nimo ang dawaton nimo ang gift ni Lord, it will lead to eternal life through Jesus Christ, of course. So mo na nga, whenever we feel unworthy, whenever ka na maka-realize ka na, grabe mo ka-worse na tao, let us always remember the gracious love of God. No, while we were still sinners, Christ died for us. And last na to point is Christ's exalted love. No, Christ died for us. Itong sa atong verse, last part sa atong verse is Christ died for us. Atong nakita diri ang love sa Ginoo nga beyond compare. Love sa Ginoo nga beyond compare. Ingon sa John 15:13. Ingon sa Jesus Christ, greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Greater love daw has no one than this. Nga kung usa ka
dili na niya kinabuhi para sa iyang friends. Ingon siya ana. But ang gugma sa Ginoo far surpasses even this extraordinary standard. Extraordinary naman ang imong ani kanang imong i-offer imong life sa imong friend, di ba? Grabe na lang siya ka-extraordinary. But ang love ni Lord, especially ang love of Jesus Christ, it surpasses this extraordinary standard. Ano na kayo magna? Tungod kay he did not die merely for his friends or those who were faithful to him. Di ba? Wala siya namatay para sa mga faithful sa iyang mga amigo. But he died for sinners, rebels, and enemies of God. Namatay siya para sa ato. Kita considered ta as enemies ni God. Katong wala pa ta sa Ginoo. We're considered enemies of God. Nakadungdo ko sa itong kanta kanina sa praise and worship. Katong last song na to. Itong Reckless Love. Sa second verse ba to nga, when I was your foe, still your love fought for me. No, when I was your foe, sa kalaban ko nimo, katong kalaban pa ko nimo, still your love fought for me. I-extend mo yung love para sa kuha. So nice kayo itong kanta, katong Reckless Love, paminawan na yung true. Nice iyang insight. Mo-fit siya sa itong message karon. So nag-remind siya nga sa kaning verse nga nag-remind siya sa verse nga Romans 5:10 nga while we were God's enemies, ingon di Paul while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Dali mga ang love sa Ginoo dili lang para sa iyang mga friends, but para po sa mga enemies, considered enemies ni God. Ingon po ang Romans 5:7 atong gibasa kanina sa atong scripture reading. Niya na si Paul, very rare lang din kayo, will anyone die for a righteous person? No, talag sa nagyon, ikaw, willing ba ka mamatay para sa usa ka tao? Willing ka magantos para sa usa ka tao? Talag sa nagyon, siguro na uban oo. Siguro kung imong asawa or imong anak isudan, oo siguro yun. No? Pero talag sa nagyon. Ingon ang Romans 5:7 though for a good person, someone might possibly dare to die. No, possibly someone will dare to die for those people. Pero ang gugma sa Ginoo mo ta akong ginabalik-balik nga it surpasses this standard nga sana iyang gi-offer iyang life para sa mga rebellious people. No, kung usa ka sundalo kintahay, willing ba ka mamatay para sa mga terorista? Dili siguro, no, na may operation, ayaw sa ko sila, ako na lang. Dili siya yung anak, ang sundalo. Sample, may operation ang mga polis. Ang ilahang dakpon kay drug addict, kung pinakakuha na yun, kanang big time na yun na drug addict. Niya, nang laban ang drug addict niya, yung posible sa kapolis niya, ikaw nga polis po, willing ba kami naman, ayaw siya pa po sila, ako na lang. Hindi mo siya kaila, isa na to. Di ka mabuhat anak. May ingana ang love sa Ginoo, beyond compare. No, love beyond compare. Walay sama sa love sa Ginoo. Dili ta or wala tay ability nga mabuhat anak. Kay by nature ang tao selfish. Kasagaran mo una siya niya yung kaugalingon. Dili siya una para sa uban. So, tungod ani ang cross mura siya magnet of divine love that invites all people to respond. Tungod kay ang gugma sa Ginoo imong anak no nagapabilin siya nga naga-invite sa mga tao to respond to this kind of love. Nag-declare siya sa kaning John 12:32. Ano siya? And when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. So
So ang kamatayon ni Christ sa cross, katong iyang pagsakripisyo sa cross, dili lang siya just an event in history. Nga nang nilabay lang ba ang pagkamatay ni Christ sa cross, dili lang siya ng event lang nga sa history. Nga gisulat lang sa papel, nga wala na dayon, wala na siya effect karon nga panahon, dili siya imong anak. It is an eternal call of love to humanity, ang kaning gugma ni Christ para sa tanang tao. Ang cross, it demonstrates Christ's love that is inclusive. No, ang cross, it demonstrates Christ's love that is inclusive. Inclusive love meaning kanang dili siya exclusive, of course. Dili lang siya para sa mga Jews. Dili lang siya para sa mga katong mga spiritual people, mga religious people. Love is inclusive. Mapasabot ang sacrifice ni Christ sa cross was made for all people. No, regardless sa imong background, regardless sa imong status, regardless sa imong sala, regardless sa imong circumstances, ang love ni Lord is inclusive para sa tanan. Dili siya exclusive. So, tungod ani, ang love sa Ginoo bisan og inclusive siya, pero dili siya generic. Ang love sa Ginoo bisan og kuan siya, inclusive love, pero dili siya generic. Ang love sa Ginoo is personal. Ang generic manggod, ang generic love is expressed in general way, no, without focusing sa specific na person. No, but that is generic love. Pero ang personalized love, kanang love is kanang directed toward a particular person. Para sa tanan, pero it is directed sa matag usa sa tuwa. May nga na ang love. So, when Jesus died for the sins of the whole world, ang iyang love is kanang individually focused. No? Kita personally kita na-experience sa love sa Ginoo. Para sa tanan, pero kita mismo sa pagsulod sa pagkasigasin. Personal tanan na-experience sa love sa Ginoo. And He knows us by name. No, just like sa shepherd nga nakaila sa iyang mga sheep. Sa atong kanta po na katong reckless love po, na ditoy sa chorus nga part, kung hinumdo mo or kung familiar mo niya kanta, niyo sa chorus nga part niya. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. Diba? Biblical siya nga theology. Nga, ang shepherd, iyang gibiyaan ang 99 to find the lost one sheep. No, nga na punta ba? Wala lang siya nakita, but kanang iyang yun niya gipaglaban ba? Fight till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. That is grace. Makita na ito sa lyrics, grace. I couldn't earn it, dili na ako deserving. Maybe katong ship kay nag-rebel, no, ni Layas sa panon, but ipangita gihapon nag-reach out gihapon si God pinaagi sa iyang love. Now that is kanang personal. That is personal. That is relentless love. Tong tanawan ang bukas sa Ginoo like sa shepherd. That is personal and relentless love. According kang Rick Warren, anak siya, dito tiyang quote ba? Siya, there is nothing you can do that can make God stop loving you. No, wala kay pwede nga mabuhat. Bisa na dili na nimo siya love diha mo sa Ginoo. You can try, but you simply can't do it. Because His love for you is based upon His character and not on anything you do or you say or you feel. Igala ang love sa Ginoo. No, persistent siya ba? Relentless. Muna pasabot sa relentless love. Persistent. Continuing. Dili siya mag-agad sa imong feelings. Mayroon ka siguro nga, wala naman ko love ni Lord. Pero ang reality, isa nung mayroon ka sa anas yung kaugalingon,
love jud ka gyapon ni Lord. Dili mabago ang love ni Lord sa imo. Wala si Lord ni hunong og pag-love sa imo. Sige gyapon siya reach out sa imo. Bisan og rebellious ka nga son, bisan og sinner ka, di ba ang Israel grabe ka rebellious. Tanaw nimo ang history, sige na pagpakasala. Grabe na ba ang miracles di makuha sa Ginoo? Gitunga niya dagat, nagpadala siya ng mga mana, gikan sa langit, ang Egypt iyang giparusahan para mapakita lang ang power ni Lord, pero niabot gid ang time niya. Ang tao makalimot, mag-rebel na layon sa Ginoo. Iwan na gyud ang nature sa tao. Ginapakita sa Bible kung sa ka rebellious. And ginapakita po sa Bible kung sa kalabing atong Ginoo. Ang iyahang love sa ato kay never ending, relentless, and of course it is personal. So, kung may atong kanang application sa ato ani karon, kung sa atong pwede nga mabuhat, maghatag ko duha ka buok nga pwede na ako ma-share sa inyo na kasi atong pwede buhaton. Number 1 is receive God's love. If wala pa ka nakadawat sa tinud-anay nga ugma ni Lord, kung dili pa yun mo, di ka convince sa imo ano ba, kaugalingon niya, wala pa man yun ako na-accept si Christ ako ang kinabuhi. Mo na niyang invitation, Romans 10 verses 9 to 10. It calls us to confess and believe in the Lord Jesus Christ. Kung imong isugid sa imong baba, Jesus Ginoo, o imong tuon sa imong kasing-kasing nga siya anak sa Dios, maluwas ka. Ngayon lang mo ni ang invitation kay atong tanawon ang pag-invite ni Lord naga-extend gihapon hangtod sa umaabot hangtod sa katapusan sa kalibutan. No samtang uwi pa ang tao na abot yun pag-asa. No ayaw pag-limit sa kanang pag-extend sa bukas sa tao kay bisan even the worst sinners iyahang gigugma. Katubi daw nagtubig mauli. Natabang kami dito katong sa church dito kanang sa trabaho kay nanatay church dito bago. Nakauban na mo ang mga pastors sa taga San France. Denay usa dito ka pastor nga mga to siya mga 38 nga na 38 39 ni nag-share siya nag-isosyahan ba nag-share siya kaduha na daw siya na priso. Una niya nga sala nakapatay siya wala siya nakapatay. Diyan gidungga ang pulis wala napatay. Ito na priso siya batay pa siya karon nakagawas siya tapos ikaduha na po niya nadakpan siya ay tungkol sa drugs. Ang iyang ginikanan na grabe na upuan sa iya ba labot na kayo ginikanan sa iya nga kulang na lang pagluhon sa iya. Di na sila ganahan na muuli iyang anak sa ilang balay. Tungod kay grabe ka bagluhon lagi ito nga tao. Tapos mag-share ko istorya ang katong tao nasangyawan siya sa prisuhan pero dili siya mo respond. Ang mga kauban niya nagipakita na nagkantakan na daw katong kay buti mo kay mo gani ginakanta nila siya ay magigda na sa iyang daanan. Tapos gidungod daw siya pastor na siya di na siya ba abi nimo daw no gitawag kay sa Ginoo niya na siya kasi pagtawag di mo kay kumapil sa Bible study higda lang kay ko diri na gitawag mo so bigong man yung pastor ana siya ba lagi dong ya sige siya ko ana ba sige siya gunahunaan na unya dapat ang time na nag-pray siya sa Ginoo Lord kung tinuod dito Ginoo sa pastor paggawas ko diri anang dali akong paggawas ba tinuod yun nakagawas ko siya nga dali na yun mga pila lang ako nakagawas yun siya natawag siya tinuod yun siguro tinawag ko hangtod niya kuhaan siya nagpuyo na siya sa simbahan nakita sa simbahan tapos siya nakita sa simbahan and it happened nga ang iyang natuan ng simbahan kay SBC dito ra sa may abusan karon badungon gihapon siya sige siya gihapon una Lord ito mo nimo ka ng paglayan ng usa ko sala ano
mag-inom ng gyapon ko, gyapon ko ka barkadista. Karon nagkuan siya kanang nag-pray na ko siya, Lord, kung tinong gitawag ko nimo, kanang buhati kanang pamaagi ba nga sa nimo maka kanang magseryoso bitaw ko sa akong pangalagad. Hangtod niya, to make the story short, gi-invite siya ni Pastor Andresio sa San Franz niya. Doon ka na kuan ba, eskwela, seminary. Eskwela doon, to eskwela siya. Hangtod niya, karon na pastor siya, unya 15 years na siya sa ministry. Unya, mga tulo na kasimbahan ang iyang na-plan. Yan na ba? So, dili na to pwede nga i-limit. Kanong natakot ang i-share sa inyo ha? Kaya di na to pwede i-limit ang love sa Ginoo. Even the worst sinners, sila po maka-accept po kabaguhan. So it's their choice kung ito sila bilin. At ang trabaho is to extend God's love sa ilaha by telling them the gospel. Kaya what nakabalo, dako kayo power ang prison ministry, kanang outreach ministry sa mga bata, dako kayo nag-power. Muna nga, pinatulimitahan ang bugma sa Ginoo. Kaya ang bugma sa Ginoo is beyond compare, no? Unparalleled. Ikaduha, reflect God's love to others. Mo po ni ang usas kung naka-receive na ka sa love ni God, dili mo pabilin nga na-receive lang nimo. Ikaduha, imong i-reflect ang love ni God sa uban. No, live as a channel of His love, extending grace and kindness to those around you. Ang imuhang pag kinabuhi mo ng Kristohanon, mo reflect ang love ni Lord. No, dili ta magpabilin nga tuwan ka ng mangdumot ba? Mangdumot, di ta pwede magpabilin nga di ta kabalo mo hatag ka ng pasiluan. Lagi ka baguhan, reflect ang love ni Lord. Ang love niya ka ng gracious ba? Dili ka ng love niya, i-love rin mo itong mag-love sa imo ha. Dili mo na ang love, bisan ko maot ilang treatment sa imo ha. Ginalove gihapon nimo ang sila. Mo nang love ni Lord, no, na ang na to i-reflect. Lisod man siya. Lisod yun siya buhaton kay usahay mo sana mo kontra ato ang tawhanon nga ginaiya ba? Mo kontra man gyud, mo gawas gyud ba? Dan ang tistingan mo ginaiya. Pero ano na kita magampo do ta sa Ginoo. That's why we should always live in constant gratitude and surrender to Him. No, ayaw yung kumpiyansa. Bisan og taas na tag panahon nga sa atong pagpangalangad sa dugay na tanayang Christian, ayaw yung kumpiyansa. Let us always live in constant gratitude and surrender sa Ginoo. And also, ayaw po pabilin po niya ka ng nantsalag ka. Ano ba, magpakahoy-kahoy ka ba? Kahoy-kahoy ka sa pagpangalangad. If that is your way of showing gratitude to our Lord Jesus Christ, imo hapon na. But you can always do better. Madaghan tag opportunities niya. Pwede ka makaserve sa Ginoo. Dili ko mo dyan sa imo but it is your commitment to the Lord. So, before we end, allow me to leave you this quote from Chard Halverson ng Tunga man eh. Anyway, ako na siya isulti niya. Same naman siya kang required. Ako na lang isulti. There is nothing you can do to make God love you more. Tungod kay God loves you already 100%. And there is nothing you can do to make God love you less. His love is unconditional, everlasting, perfect. God's love is relentless. Let us pray. Father God, daghang kayong salamat Ginoo sa imong gugma nga walay sama. Lord, we thank you Lord sa imong gugma nga wala lang nimo basta gi-declare but imong hanay gi-demonstrate through the cross. Father, we thank you Lord sa imong gracious love. Bisan og sinner me, bisan og rebellious me Lord, but still your love fought for us. Imo haming reach out Lord sa imong gugma. Lord, we thank you Lord sa Christ exalted love. Hangtod karon nagpabilin nag-reach out imong gugma sa mga katawhan, especially sa mga katawhan nga wala pa diha sa imo. Father, tabangin niya
pinaagi ani mas masabtan namo, mas ma-appreciate nimo yung imong love na walay sama ug labosan ang Ginoo mo reflect ang ang love nimo sa among kinabuhi nga kami magpabilin nga gracious and loving and forgiving sa among mga kaubanan, simbahan, sa balay-balay, sa trabahoan, sa eskwelahan. Ginoo, kaning tanan Ginoo among ginapangayo sa imong nga sa imong tabang Lord. Labi na mahimo ming channel sa blessings nga ang mga tao makaangkon Ginoo sa kinabuhing walay katapusan pinagi sa pagsangyaw sa gospel. Father, continue to encourage us, Lord, nga mo mahimo yung sentro ang imong gugma ani nga simbahan. Mahimong sentro ang imong gugma sa among mga tasatag sa panimalay Ginoo. Labos na mahimong sentro ang imong gugma sa among kaugalingon. And Father, tabangin mi nga among mabalik ang gugma nga imong gihatag sa among by serving Lord sa mga ministries. Father, among gipangayo sa imong tabangin mi Lord nga kanunay ang kadasi, kalipay sa pagpangalagad, kanunay ang joy sa among salvation, Lord, na Ginoo, kaning tanan ang ginaampo, ang ginapasalamatan, pinatugyan sa pangalan namang sa among Ginoong Hesus nga manluluwas.